Lumipas ang ilang araw mula nang magkausap at magkaharap kami nila mommy at daddy, at masasabi kong wala akong sama ng loob para sa kanilang dalawa, pati na rin kay Tita Ellis na stepmother ko. Nakausap ko na rin ang mga kapatid ko, isang beses nang dumalaw rin sila dito sa bahay ng mga magulang ni Jason, para makita ako at ang kambal kong anak. Nakita at nakausap ko rin ang daddy ni Jason, na siyang tuwang-tuwa rin dahil sa kambal na si Flynn at Felice. Halos hindi ko na nakasama sa mga lumipas na araw ang mga anak ko, dahil salitang hinihiram ni mommy at daddy ang kambal, habang ang mommy naman ni Jason ang kasama ng mga ito sa pagtulog sa gabi. Alam kong sabik lang silang lahat sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lang muna, tutal naman ay maraming pagkakataon ang nawala sa kanila, para makasama ang mga anak ko, na sa palagay ko ay sobrang saya palagi ngayon. Gaya ng mga nakalipas na araw, ay naiiwan ako at si Laisha dito sa bahay ng mga magulang ni Jason, habang sila naman ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Naging abala din si Jason simula nang bumalik siya sa trabaho sa kumpanya niya, dahilan para hindi na halos kami makapag-usap na dalawa. Gusto ko sana siyang kausapin tungkol sa aming dalawa, at kung ano ang plano niya para sa amin ng mga anak ko, kaya lang ay sa tuwing susubok akong kausapin siya, ay palagi niyang sinasabi na sa susunod na lang, dahil abala siya sa trabaho niya. Nasabi ko na ang lahat ng tungkol ng nangyari kay Shelo isang beses nang magkausap kami sa video call, at aniya ay masaya siya para sa akin, at sa mga pamangkin niya. Ramdam ko yung tuwa at saya ng pinsan ko, dahil ikapa niya ay matapos raw ang lahat ng luha at lungkot na dinanas ko, eto na yung chance para sumaya ako ng totoo. Pero sa loob-loob ko ay nalulungkot ako, na may isang bagay akong hindi sinabi sa kanya, na alam kong ikalulungkot niya oras na malaman niya ang bagay na iyon na siyang kinakatakot ko. Nagawa kong dalawin sila Ate Helen at Jude sa party shop, kung saan dati akong nagtatrabaho na sila ang kasama. Sobrang saya nila nang may kwento ko ang tungkol sa amin ng mga magulang ko, at pinipilit rin nila akong bumalik sa shop, bilang isa ulit sa mga organizer, pero ang sabi ko ipag-iisipan ko muna, dahil may mga bagay pa akong dapat unahin. Nakapag-enroll na si Laisha sa isang university dito sa Maynila, sa tulong ng mommy ni Jason. Dahilan kaya agad rin siyang nakapasok, halos araw-araw ay boring na boring ako, dahil bukod sa agawan ng trabaho ang mga kasambahay sa bahay nila Jason, ay wala na akong ibang ginagawa. Ayoko naman kasing sumama sa mga gala ng mga anak ko, na kung hindi ang mommy ni Jason ang kasama, ay isa sa mga kapatid ko kay mommy at kay daddy, hinahayaan ko lang silang mag-enjoy, kasama ang mga ito kahit hindi ako kasama, alam ko naman kasing hindi sila pababayaan ng mga ito. Mahiha, hindi ka ba naboboard dito sa bahay? Tanong ng mommy ni Jason nang madatnan ako sa kusina. Habang naghahanda ng pagkain para sa mga kasambahay. Medyo po pero ayos lang, tugon ko sa ginang. Why don't you bring lunch to Jason office hiha? Nakangiting suhestyon ng ginang sa akin, habang nakapamiwang pa sa harapan ko. Baka po busy siya at magalit pa, walang emosyon kong sagot. Naalala ko lang kasi bigla ang palagi niyang pagtanggi sa akin, tuwing gusto ko siyang kausapin, nauunawaan ko naman siya, pero sabi niya ay babawi siya sa akin, pero bakit simpleng pakikipag-usap ay hindi niya maibigay? Surprise him hiha, isa pa bakit siya magagalit over, you're his girlfriend and the mother of his child, kaya bakit siya magagalit, antag ni Mrs. De Alvas, habang nag-uumpisa ng magbalot ng pagkain. Hindi niya po ako girlfriend tita, nahihiya kong antag. What? Gulat na antag niya sa akin, habang nandidilat pa ang mga mata. Hindi naman po siya nagtatanong, at sa tuwing gusto ko siyang kausapin, palagi niya sinasabi na busy pa siya, nahihiya ko paring antag. That guy. Magbihis ka at puntahan mo sa opisina niya, talk to him, hindi pwedeng laging busy, matanda na hindi pa rin marunong manuyo ng babae sa maayos na paraan. Go change your clothes, ako nang baalang mag-ayos ng pagkain na dadalhin mo. Inis na antag ng ginang, habang ginigi ako palabas ng kusina, dahil gusto niyang magbihis na ako. Nakakahiya tuloy dahil nasabi ko sa mommy ni Jason ang tungkol sa aming dalawa, ilang araw ko na rin kasi talagang kinikimkim ang bagay na iyon, kaya hindi ko na napigil ang sarili kong magsabi sa ginang. Pag-akyat ko ng kwarto ay agad akong naligo at nagbihis, nagsuot lang ako ng denim high-waist pants, saka ng isang simpleng blouse na kulay nude, na bumagay lang din sa white kong sneakers.
Hindi ako masyadong nag-ayos, dahil ayokong isipin ni Jason na pinaghandaan ko ang pagpunta sa opisina niya. Pababa na sana ako mula sa kwarto, nang biglang kumirot ang dibdib ko na agad kong nasapo. Ilang araw ko na itong nararamdaman, pero binabaliwala ko lang dahil ayokong isipin na nararamdaman ko na naman ang bagay na ito. Naupo na muna ako ng sandali sa kama, para huminga ng malalim, at nang pakiramdam ko ay bumalik na sa ayos ang pakiramdam ng dibdib ko, ay bumaba na ako sa living room, kung saan nakaabang ang mommy ni Jason. Inabot ni Mrs. De Alvas ang isang maliit na bag sa akin, na sa tingin ko ay ang pagkain na dadalhin ko para kay Jason. Gusto ko sanang mag-taxi na lang papunta sa kumpanya ni Jason, pero nagpilit ang ginang na ipahatid ako sa driver niya, kaya naman hinayaan ko na lang na ihatid ako. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko, ay hindi magiging maganda ang pagpunta ko sa opisina ni Jason. Hindi ko alam kung dahil lang ba kumirot ang dibdib ko kanina, o sadyang iba lang ang pakiramdam ko sa mga oras na ito. Nang makababa ako sa sasakyan sa harap mismo ng building ng kumpanya, ay sinabi ko sa driver na mag-taxi na lang ako pauwi, dahil may dadaanan pa ako. Akala ko aalma pa ito, pero sa huli at umalis na rin siya. Good afternoon ma'am. Bati ng guard sa akin nang makita ako. Good afternoon po, saan ang opisina ni Mr. De Alvas? Nakangiti kong tanong. 16th floor ma'am, nakangiti pa ring sagot ng guard, sabay giya sa akin papasok. Nang makasakay ako ng elevator papunta sa opisina ni Jason, ay mas lalong nag-iiba ang pakiramdam ko, bagay na alam kong kapag ganito ang nararamdaman ko, ay may hindi magandang mangyayari. Excuse me miss, antag ko sa isang babae na nakasalubong ko paglabas ko ng elevator. Saan ang opisina ni Mr. Jason De Alvas? Nakangiti kong tanong. Right to left ma'am, hintayin nyo na lang na lumabas yung kausap niya, bago kayo pumasok sa opisina niya. Seryoso niyang antag sabay marcha palayo sa akin. Agad naman akong nagtungo sa opisina niya, kung saan tinuro ng babaeng napagtanungan ko kanina. Agad kong nakita ang opisina ni Jason, dahil sa iisa lang naman ang opisinang narito sa bandang ito, at ganoon na lang ang gulat ko dahil sa nadatnan. Dahil yari sa glass ang nagsisilbing wall ng opisina ni Jason, kitang-kita ang loob ng opisina niya mula rito sa labas, dahilan para malinaw kong makita ang kung anumang nakikita ko ngayon. Tila nang hina ang tuhod ko, at sumikip ang bawat paghinga ng dibdib ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Karel ang kasama ni Jason sa mga oras na ito, sa loob mismo ng opisina niya, habang nakaupo sa ibabaw ng lamesa niya, at haplos-haplos ang buhok ni Jason. Mabilis na namalisbas ang mga luha sa pisngi ko mula sa mga mata ko, na ibagsak ko ang bitbit kong lunch bag, na para sana sa kanya na nagdulot ng ingay, dahilan para maabala silang dalawa sa ginagawa nila. Bakit nga ba ako nagtiwala sa taong ito, gayong hindi ko pa nga pala alam ang buong istorya tungkol sa kanilang dalawa ni Karel, at sa kasal nilang hindi natuloy. Ang syong ako na naman sa puntong ito, dahil naloko na naman ako ni Jason sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa ingay na nagawa ko ay nagulat ang dalawa, dahilan para mapalingon sila sa gawi ko, at saktong paglingon ni Jason, ay nagtama ang mga mata namin. Mabilis kong pinunasan ang luha ko, at mabilis na nagmarcha paalis sa lugar. Emma wait let me explain love. Sigaw ni Jason nung akmang sasakay sa elevator na lulan ako, pero mabilis itong sumara, kaya hindi na siya nakapasok pa. Panay lang ang tulo ng luha ko, kaya panay rin ang punes ko rito, dahil pinagtitinginan na ako ng mga kasabay ko sa elevator. Naloko na naman ako ni Jason, ewan ba kasi bakit nagpadala ako sa mga salita niyang wala naman palang katotohanan lahat. Handa na sana ako handa na akong papasukin siya ng tuluyan sa buhay ko, saka ko naman makikita ang bagay na iyon, tapos si Karel pa ang kasama, si Karel na matagal niyang minahal, at dahilan kung bakit paulit-ulit niya akong sinaktan noon. Sumakay ako ng elevator na halos hindi gumagalaw, dahil sa patuloy na pagluha, na alam kong napapansin ng ibang kasabay ko rito sa elevator. Nang bumukas ang elevator sa tamang palapag, ay nakayuko pa rin akong naglakad palabas. Dahil ayokong may makakita sa akin na umiiyak, malapit na sana ako sa exit ng building, nang bigla akong tumama sa isang matigas na dibdib, na alam kong si Jason, dahil sa amoy ng pabango niyang kabisado ko na noon pa lang. Let me explain love. Antag niya nang bigla akong hinawakan sa bewang ko.
Sinampal ko siya ng walang pag-aalinlangan, bagay na alam kong ikinabigla ng mga taong nakakita, pero mas lalong ikinabigla ni Jason dahil nagawa kong sampilan siya. Ang show nga ko para maniwalang nagbago ka na nga talaga. Galit kong antag sabay akmang lalampasan na siya, pero pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghila sa siko ko. We'll talk about what you see, inis niyang antag habang nakasapo ang isang kamay sa kaliwang pisngi niya, kung saan ko siya sinampal. Agad ko siyang tinabig mula sa pagkakahawak sa kamay, dahilan para gumuhit ang inis sa mukha niya. Hinayaan kitang pumasok sa buhay ng mga anak ko, dahil akala ko hindi ka nagagawa ng mali Jason, pero mali ako dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nagbabago, manloloko at sinungaling ka pa rin. Hindi naman kita masisisi si Karel yun yung babaeng mahal na mahal mo, pero sana naman kung hindi ka pa tapos magmahal ng iba, wag mo naman akong paglaruan Jason. Ilalayo ko sa iyo ang mga bata, at sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita. Antag ko sa pasiga na paraan, alam kong nagawa na ako ng eksena, pero wala akong pakialam, basta ang alam ko lang galit ako sa mga oras na ito. Magpapaliwanag ako hindi dahil may kasalanan ako, magpapaliwanag ako dahil ayokong mag-isip ka ng kung ano Emma, hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang mga anak ko, hindi ka lalayo dahil aayusin natin ang problemang ito. Just let me explain Emma, seryoso niyang antag sa akin, habang ako naman ay masama ang mga tingin na ipinupukol sa kanya. Mabilis niya akong hinila palabas ng building, kung saan nakaparada ang sasakyan niya, at agad akong sinakay ng sapilitan. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan niya, habang hindi kami nagkikibo ang dalawa, nang makababa kami ay hindi ko agad napansin kung nasaan kaming dalawa, dahil ang sumunod na nangyari ay hila-hila niya ako hanggang sa makalabas kami ng elevator. Hindi kayo lalayo sa akin ng mga anak ko Emma hindi pwede, mag-uusap tayong dalawa sa ayaw at sa gusto mo. Kung ano man yung nakita mo walang ibig sabihin yun, antag niya sabay bukas sa isang kwartong pamilyar sa akin, kwarto kung saan maraming alaalang nangyari sa aming dalawa. Nasa penthouse niya kami kung saan palagi kaming magkasamang dalawa noon. Sa paanong paraan mo na naman ba planong bilugin ang utak ko Jason, wala akong pakialam kung ano ang meron sa inyong dalawa ni Karel, pero sana naman hindi mo ako ginambala sa probinsya para lang dito ulit sa Maynila lokohin. Hindi talaga dapat ako nagtiwala sa gaya mo, ewan ba sa sarili ko bakit nakinig ako sa mga taong nasa paligid ko na nagbago ka na. Hindi mo kailangan magpaliwanag Jason, alam kong hanggang ngayon si Karel pa rin talaga ang mahal mo, galit kong antag. Ikaw ang mahal ko Emma ikaw. Mataas na boses niyang antag, habang nakatingin pa rin sa akin ng direkta sa mga mata. Huwag mo akong sigawan. Kung kailan handa na akong papasukin ka ulit sa buhay ko Jason, saka mo ginawa ito sa akin. Kaya pala halos ayaw mo akong kausapin, dahil gaya noon bumalik na naman siya, kaya baliwala na naman ako. Totoong mahal na kita pero bakit ba lagi ka nalang ganyan? Palagi mo na lang ako binibigyan ng dahilan para matakot na harapin yung tunay kong nararamdaman, hanggang kailan mo ba ako gaganituhin, kasi sa totoo lang napapagod na akong care-alin yung pagmamahal sa puso ko, kung lagi na lang ganito, umiiyak kong antag, sabay sapo ng dalawang palad ko sa mukha ko, para itago ang lungkot na nararamdaman ko. She just came to bid her goodbye, dahil uuwi na siyang ibang bansa, kasama ng asawa at mga anak niya love, kung ano yung nakita at nadatnan mo kanina, walang mali siya iyon. She's just teasing me, because I'm telling her how much I love you. Nagmamalaki ako sa kanya, dahil mas minahal kita kumpara sa kanya, we're just annoying each other, at yung paghawak niya sa buhok ko, sinabi niya lang na dapat ay magpagupit na ako, dahil masyado nang mahaba. I promise you Emma, that I will never repeat the same mistake that I did to you before. Hinding-hindi ako gagawa ng bagay na ikakasakit mo. Hindi ako nagdusa ng 5 taon para lang sayangin ka ulit sa pagkakataon na ito. Karel is already married since we broke up, at alam mo bang sinadya niya lahat noon ang nangyari sa ating dalawa. Dahil umpisa pa lang daw ramdam niya nang may gusto ako sa'yo, pero naduduwag lang ako. I got mad at her because she played the two of us. Gusto ko siyang gantihan noon, pero na-realize ko na kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi ko ma-worry sa isip ko na ikaw talaga ang gusto ko, kaya hinding-hindi ako gagawa ng mali na ikakawasak ulit ng puso mo.
Ayoko nang masaktan ka ng dahil sa akin love, kaya kung ano man ang nakita mo wala lang yun. Hindi ako gagawa ng mali na pwedeng maging dahilan, para ilayo mo sa akin ang mga anak ko. Hindi ko nakakayanin ngayon kapag nawala pa kayo sa akin. Mali akong hinayaan na umakto si Karel ng ganoon sa akin, pero love believe me ikaw ang mahal ko, at kahit anong mangyari hindi na kita sasaktan, dahil pinanggako ko sa sarili kong hindi na kita sasayangin oras na makita kita at makasama. Mahal na mahal kita higit sa lahat ng bagay, kaya hindi ko hahayaang magkalayo na naman tayo, ng mga anak natin. Nakikiusap ang mga mata ni Jason, habang nakatingin lang sa akin ng diretso, yung tingin na alam mong nagsisi at natatakot, na akala mo ay isang batang nakagawa ng kasalanan. Ang hirap ng magtiwala sa'yo sa totoo lang, walang buhay kong antag. Wala nang babaeng dumaan sa buhay ko sa nakalipas na 5 taon. Love, dahil gusto ikaw lang yung laman ng puso ko, nagsusumamo niyang antag. Hindi ko alam kung bakit palaging ang bilas lamambot ng puso ko sa'yo. Palagi mo naman akong sinasaktan lalo na noon, antag ko sabay punat sa luhang natuyo sa pisngi ko, dulot ng pag-iyak kanina. Noon lang kita sinaktan hindi na mauulit ngayon, seryoso niyang tugon sa sinabi ko. Unti-unti siyang humakbang palapit sa akin, habang nakatuon lang ang mga tingin, na akala mo ay kapag kumurap siya mawawala ako. Nagsasabi ka ba talaga ng totoo Jason, hindi mo ba ako niloloko? Tanong ko nang malapit siya ng tuluyan sa harapan ko. Noong niloko at ginamit kita wala akong pakialam sa mga pwede mong maramdaman. Antag niya sabay haplos sa pisngi ko, wala akong puso noon Emma. Dahil naniniwala akong para lang sa isang tao ang buong atensyon ko. Pero noong nawala ka, pakiramdam ko nagunaw yung mundo ko, dahil yung babaeng mahal ako ay hindi ko man lang napahalagahan, yung babaeng gusto kong mahalin kahit huli ay hindi ko malaman kung nasaan, ginawa ko lahat para mahanap ka, pero dahil sa pakiusap ng pinsan mo tumigil ako, dahil sabi niya babalik ka ng kusa kapag kaya muna, o kaya naman ay makikita kita kapag panahon na ulit para sa ating dalawa. Seryoso pa rin niyang antag, habang hawak na ang mukha ko. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon na hinayaan mo akong makapasok sa buhay ng mga anak ko. Bukod sa'yo alam mo bang mas lalo akong naging matatag sa buhay. Kaya nga ginawa ko ang lahat mapalapit lang sa'yo, at sa mga anak natin. Mahal kita Emma walang halong kasinungalingan, mahal kita at hindi kita lolokohan tulad noon, mahal kita dahil ikaw yung gusto nito, antag niyang nakaturo sa dibdib. Kung saan malapit ang puso, mahal kita bilang ikaw, mahal kita hindi dahil konsensya lang ang meron ako para sa'yo, mahal kita dahil ikaw yung nagturo sa akin kung paano maging matatag at maging mabuting tao. Hindi na ba ako iiyak ulit, dahil baka niloloko mo lang na naman ako sa mga oras na ito, hindi mo ba ako pinaiikot ulit, gaya ng ginawa mo sa akin noon? Kasi Jason sa totoo lang handa na akong hayaan kang mahalin ako, at handa na akong sumaya na ikaw yung kasama, higit sa lahat handa na akong sumugal ulit dahil hindi ko na nagawang ituloy ang iba ko pa sanang sasabihin, nang bigla niyang sepuhin ng mabilis ang mukha ko para lang halikan, halik na ramdam kong punong-puno ng sensiridad. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, para suklian ang bawat halik na binibigay niya sa akin, at nang tugunin ko nga ang halik niya, ay mas tinabig niya papalapit ang mukha ko sa kanya, dahilan para mapakapit ako sa leeg niya. I love you love. Antag niya sa gitna ng halikan naming dalawa, dahilan para maluha akong ulit. Nang kapwa habol na naming dalawa ang aming paghinga, kusa kaming tumigil at pinagdikit ang noo namin, habang hinihingal na nakatitig sa isa't isa. Don't cry, antag niya sabay punas sa luha ko. I'll promise you the next time you shed a tears because of me, will be the tears of happiness love. I love you, antag niya habang nakatitig lang sa mga mata ko. Ayoko nang magduda at mangamba, dahil alam kong totoo. Bawat salitang binibigkas ni Jason bukal ang pagmamahal niya para sa akin. Sigurado na ako at handa na ako, mahal ko siya at hindi ko nahahayaang masayang ulit ang pagkakataon na meron kami ngayon, para sa isa't isa at sa anak naming dalawa. Imbis na tugunan ko ang mga sinabi niya, ay sumiksik lang ako sa dibdib niya, saka siya niyakap ng mahigpit, kung saan dinig na dinig ko ang tibok ng puso niya. Mahal kita Jason, mahal kita ng walang halong takot at pangangamba. Mahal kita dahil iyon ang totoong nararamdaman ko mula pa man noon. I love you love,
Antag ko nang mas isiksik ko pa ang sarili sa dibdib niya, bago ko naramdamang hinalikan niya ulit ako sa ulo.